Samantala, kaugnay ng isinampang ethics complaint laban kay Senator Pia Cayetano at itinatakbo ng impeachment trial kay Vice President Duterte, makakapanayam natin si UP Department of Social o Political Science, Professor Jean Encinas Franco. At isa po siyang miyembro ng grupong Every Woman na naghain ng petisyon sa Senate Ethics Committee laban kay Senator Pia Cayetano. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Magandang umaga sa mga nanonood. Opo, ano po ba yung nakikita niyong paglabag sa nangyaring pag-post ni Senator Judge Pia Cayetano nitong spliced video dyan po sa Senado? Well, yung splice video kasi hindi siya faithful dun sa original na documentation nung nangyaring intervention ni Senator Pia Cayetano at yung sagot ni Prosecutor Chel Jokno. Meron po ba kayo nakikitang epekto nito sa isinasagawang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte? Malaki kasi kung magkakaroon ng trend na ganito, i-splice, magpapakalat ng false narrative nung totoong nangyari sa floor during the impeachment trial, malilihis sa katotohanan yung mga taong binabantayan itong impeachment trial, no? So hindi ito maganda, hindi ito lalong-lalo na si Senador, Senator Judge at abogada si Senator Pia Cayetano, no? So alam mo, higit sa lahat kailangan maging credible ang impeachment trial, di ba? Higit sa lahat kailangan maging legitimate at magbalik ang tiwala ng mga tao sa Senado given what has transpired in the past few months, di ba? So, hindi ito nakakatulong. Ang sinasabi po ko ay laban din ng perception ng taong bayan ang labanan dito, lalo't napapanood ng live itong impeachment trial. Ano po kayang aim nitong paglalabas ng video na ito? Ang tingin ko, this is an attempt to disseminate yung false narrative para mapakita na talagang this is quote-unquote a fishing expedition, para i-malign yung prosecution, pero hindi nila nare-realize na yung buong Senado ang apektado dito at kung paano siya titingnan ng taong bayan. Ano naman po yung assessment nyo sa itinatakbo ng impeachment trial kay Vice President Duterte? Ngayong pinayagan na po ng Pangulo na masilip ang tax records ni Vice President Duterte. Well, syempre, nakakainip bilang layperson, hindi naman ako abogada, pero kailangan ito no? At makikita naman natin, although sometimes hindi tayo nag-agree sa decision ng presiding officer, the entire Senate is trying to make it appear that they're really giving VP Sara due process, no, in this impeachment trial. Beyond the impeachment, gaano po kahalaga na matalakay ang issue sa paggamit ng confidential funds? Masasabing susi ba ito para mas maging mahigpit na sa paggamit nito? Oh yes, tama yan, At dapat kung kinakailangan talaga siyang gamitin, may matinding guidelines, no? At naniniwala ako na hindi porket confidential, hindi na pwedeng ma-audit, no? Or hindi na pwedeng mag-seek ng accountability ang taong bayan. Kasi daang milyon, no? Ang confidential funds sa mga ahensya ng gobyerno. Okay. Abangan po natin yung mga susunod na kabanata. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Thanks for having me, Rafi. Salamat. Yan po si UP Department of Political Science Professor Jean Encinas Franco. Susubukan pa namin kunan ng pahayag sa Senator Judge Pia Cayetano kaugnay sa sinabi ni Professor Encinas Franco.